Kabanata 1146. Ang anino ng espada ay puno ng mga anino ng espada at biglang naglabas ng isang kakilakilabot na sinag ng Diyos. Ito ay isang walang kapantay na enerhiyang may talam na may walang katapusang hanggaring pumatay. Ang enerhiyang may talam na ito ay mabilis na lumipad pataas at sumanib sa espada ng dilaw gininto ang emperador. Klang! Nang inig ang boses na parang isang sinaunang tali, dala ang isang nakakatakot na kariktan. Ang kanyang nakamamatay na aura ay nakakasikal. Makikita na handa na siyang patayin ng Star Sword Emperor sa isang suntok lamang. Espada ng Emperador. May bali-balitang ginamit daw ng Star Sword Emperor ang swordsmanship na ito para patayin ang isang eksperto na kapantay niya. Sa ngayon, wala na talagang paraan para mabuhay si Zephyr. Kahit na mayroon siyang walang kapantay na kakayahan, tiyak na wala siyang kapantay sa Sword of Emperor. Tama, siguradong patay na siya. Gayunpaman, sa landas ng martial arts, gaano karaming mga dambuhalang henyo at walang kapantay na mga kagandahan ang namatay sa ilog ng kasaysayan at naging alabok. Gaano man kadambuhalang si Zephyr, kapag namatay siya, maaari na lamang siyang maging kasaysayan. Sa level niya, pwede siyang maging arrogant ng ilang panahon. Hinahanap niya ang kamatayan. Kung hindi siya ganoon ka-arrogant at hindi niya napinsala ang napakaraming tao, paano siya mamamatay? Maraming tao ang bumantong hininga na may iba't ibang opinyon. Isa ba itong pakiramdam ng tagumpay para sa isang disipulo sa antas ng emperador na apihin ang isang martial artist na nasa agility? Sabi ni Fang Ling nang may paghamak sa kanyang magandang mukha. Tama. Sino si Star Sword Emperor? Paano niya nasabi ang mga salitang mayabang? Napakawalang hiya niya. Ang nagsalita ay isa pang babae sa dalisay na lupain ng Jalan. Sa lahat ng mga akademya na naruroon, iilang mga disipulo lamang ang nangahas na sabihin ang mga ganoong salita sa panganib na masaktan ang Star Sword Emperor. Umikot ang magagandang mata ni Fan Fengyi habang nakatingin sa isang aparisyon, multo sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Nararamdaman niya na hindi mamamatay ng ganoon kadali si Zephyr. Ang pulang-pulang liwanag na nananatili sa kanyang katawan ay malinaw na hindi simple. Damn it! Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ni Vince Scheidt ang halberd. Sa pagkakataong ito, hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, walang paraan upang mailigtas ito. Wala siyang paraan para labanan ang isang disipulong nasa antas ng emperador. Wala na siyang magawa kundi panoorin ang pag-atake ng Star Sword Emperor kay Zephyr Khan. Para kay Vince Scheidt, isa itong malaking kabalintunaan. Espada ng Emperador. Nang makita ang napakalaking enerhiya ng talam, napangiti si Zephyr sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang enerhiyang may talam ay malapit ng supulan. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay patuloy na dumadaloy at kumikinang pa nga sa lahat ng direksyon. Ang matalas na espiritu ay nag-iwan pa ng mga bakas sa lupa. Sa ilalim ng kapangyarihan ng enerhiyang may talam, ang buong espasyo ay puno ng mga bitek. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip ng lahat na mamamatay si Zephyr. Biglang tumigil ang pag-agos ng pulang dugo sa katawan ni Zephyr. Boom! Klang! Sa sandaling ito, sumabog ang walang katapusan at nakakatakot na enerhiya ng dugo. Napuno ng kalungkutan ang buong kalangitan. Sa lupa, ang tunog ng paggulong at pagyanig ay parang martilyong pinupukpok. Ano? Anong nangyayari? Bago pa man makapag-react ang lahat, marahas ng sinugod ni Zephyr ang Sword of the Emperor. Great Blood Cleave. Habang umuungal siya sa kanyang puso, ang mga mata ni Zephyr ay parang pulang dugo, at ang mga daluyan ng espiritual na dugo ay pumuno sa kanyang buong katawan. Kabanata 1147. Sa sumunod na sandali, isang malaking sandata ang kakaibang nabuo sa kanyang kaliwang kamay. Ang sandatang ito ay may habang 10 metro. Kapag ito ay bumukas at sumara, ito ay hindi mapigilan, walang katapusang enerhiya ng dugo ang naipon dito, nananatili sa paligid nito. Umuungol. Sa paglitaw ng sandata, isang pulang dugong kinang ang namuo at umunlad bilang isang sinaunang pulang dugong masamang dragon. Umungol ang masamang dragon. Sa sandaling ito, ang momentum ni Zephyr ay parang sa isang baliw na diablo, at ang kanyang mga mata ay biglang naglabas ng dalawang kakilakilabot at madugong liwanag.
Patayin. Habang kumalat ang dagandong. Sa isang kisap mata, marahas na sumugod ang kulay dugong demonyong dragon. Ang malaking sandata sa kanyang kamay ay nagdulot ng isang malaking alon ng dugo. Ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ay Sum-Iris sa lahat sa isang iglap. Kahit saan ito mapunta, walang makakapigil dito. Nagawa ni Zephyr na gamitin ang malaking espada sa kaliwang kamay niya at sumugod patungo sa kabilang panig, diretsyong tumama sa espada ng emperador. Sa sandaling ito, ang espiritual na dugo sa paligid ng katawan ni Zephyr ay sumabog ng parang isang baliw na demonyo, na sapat na para magulat ang lahat. Maging ang mga ekspertong naroon ay napanganga sa pagkamangha. Anong klaseng martial arts ito? Anong klaseng martial techniques ito? Maraming eksperto ang hindi maiwasang maisip ang ideyang ito. Kahit ang Star Sword Emperor ay hindi maiwasang mag-isip ng ganoon. Marahas, masyadong marahas. Ang 10 metrong haba ng talam na may dugo ay hindi lamang malaki ang hugis, kundi nakakatakot din ang kapangyarihan. Bang! Ang maladugong malademonyong dragon ay nagsimulang magkagulo ng mabangis, nagawa nitong labanan ang atake ng espada ng emperador. Ang matalas nitong talam na enerhiya at ang nakakatakot na kuko ng dragon ay marahas na nagbanggaan. Kasunod ng alon ng malaking talam na kulay dugo, ang lakas ng malademonyo na dragon ay patuloy na lumakas. Boom! Sa wakas, kasabay ng isang nakasisindak na pagsabog, ang kahangahangang kilos ni Zephyr ay parang bahaghari sa paningin ng lahat, at ang kanyang dugong sigla ay pumailan lang sa kalangitan. Ang malaking talam na may dugo sa kanyang kaliwang kamay at ang gininto ang espadang pang-combat sa kanyang kanan ay dalawang nakakatakot na sandata. Sa ilalim ng gulat na tingin ng Star Sword Emperor, nagbanggaan sila. Bang! Ang enerhiya ng dugo sa buong kalangitan ay sumasayaw ng ligaw. Gaano man kalakas ang Star Sword Emperor, sa pag-atake ng enerhiya ng dugo at sa perpektong kombinasyon ng sandatang nabuo ng Great Blood Cleave at ng gininto ang espadang pang-combat, sa isang iglap, ang kakilakilabot na aparisyon, multo sa likod ng Star Sword Emperor ay nadurog. Hindi lang iyon, kundi sa sandaling ito, ang momentum ni Zephyr ay parang bahaghari at ang bilis nito ay napakabilis. Sa gitna ng distortion, ang kakilakilabot na puwersa ay talagang nagpalipad sa Star Sword Emperor. Boom! Sa wakas, habang ang enerhiya ng dugo ay kumakalat sa limitasyon nito, biglang nagsimulang umikot si Zephyr. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na maladugong dragon ang nagtipon sa napakalaking sandatang kulay dugo. Isang alon ng napakakapal na enerhiya ng dugo ang naging isang malaking liwanag na tumakip sa kalangitan. Sa isang iglap, libu-libong metro sa kalawakan, na parang isang bulkang sumasabog, ay biglang pumukaw ng walang katapusang enerhiyang kulay dugo. Ang nakasisilaw na kapangyarihang paputok at mapanirang kapangyarihan ay ikinagulat ng lahat. Buzz! Habang ang lahat ay nasa gulat pa rin, sa sandaling lumipad ang Star Sword Emperor, nagamit na ni Zephyr ang flash shining ng husto. Swoosh! Sa 3 paghinga lang. Lumitaw na ang katawan ni Zephyr sa harap ni Yon Tianjing at Miao Yu. Mabilis na kuskusin ng Great Blood Cleave ang kalawakan. Gayunpaman, ang kakilakilabot at matalas na higanteng espada ay nakahiwa na sa katawan ng dalawa. Kabanata 1148. Habang umaagos ang dugo, nanlaki ang mga mata ng lahat sa sandaling ito, at maging ang Star Sword Emperor, na pinalipad, ay nagpakita ng hindi makapaniwalang tingin. Sa sandaling ito, alam ng lahat na si Zephyr ay tumagos sa kalangitan. Mabangis na sumasayaw ang dugo. Isang ulo, na may mukhang hindi makapaniwala, ang lumipad sa ere. Ang dugo ay nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Ang taong ito ay si Yon Tianjing. Sa kabilang banda, ang swerte ni Miao Yu ay talagang napakaganda. Bagamat lumitaw din sa kanyang katawan ang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng Great Blood Cleave, ang pinsalang dulot nito ay hindi nakamamatay. Ito ay dahil din sa distansya. Kaya naman, naputol ang isa sa magagandang binti ni Miao Yu, at ang isa pang binti ay labis na napinsala. Gayunpaman, kahit ano paman, nakaligtas si Miao Yu. Patay na si Yon Tianjing. Nang makita ang bumabagsak na katawan, lahat ay napabuntong hininga sa sandaling ito. Sa sandaling ito, talagang binasag ni Zephyr ang kalangitan. Kahit gaano pa niya kahirap talunin si Yon Tianjing,
hanggat hindi niya ito papatayin, may pagkakataon pa rin. Gayunpaman, ngayong patay na si Yun Tianjing, lahat ng ito ay magiging isang sitwasyon ng hindi maiiwasang kamatayan. Talagang napatay si Yun Tianjing. Ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yun Tianteng, ay isa sa 9 na dakilang emperador at ang kanyang lakas ay mahirap hanapin. Siya ay walang kapantay at isang dakilang henyo. Kahit na ikumpara sa mga nakatatanda ng The Academies, hindi siya mas mahina. Talagang matapang si Zephyr. Nang ahas siyang patayin si Yun Tianjing. Sa pagkakataong ito, kahit ang The Boundless Academy ay mahihirapan na protektahan siya. Humph! Akala niya isa siyang spiritual martial body. Paano kung patay na si Yun Tianjing? Inimbitahan pa nga nila rito ang Star Sword Emperor. Natural lang, papatayin sila ni Zephyr. Oo, natural lang na maghayganti ang isang martial artist. Dalawang magkaibang ideya ang lumabas sa bibig ng ilang tao. Bilisan mo at umalis ka na. Umalangaw sa tainga ni Zephyr ang boses ng Nine Netherbird. Habang nakatingin kay Miao Yu sa malayo, hindi mapigilan ni Zephyr ang mapaungol sa kanyang puso. Ayaw niya talagang tanggapin ang lahat ng ito. Kahit na kailangan niyang patayin si Yun Tianjing, mas lalo pa niyang gustong patayin ang mabangis na babaeng ito. Gayunpaman, hindi tama ang tiyempo. Matapos mapatay si Yun Tianjing, malalaman din ito ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yun Tianteng. Bawat segundo ng pagkaantala ay magdadala sa kanya ng walang katapusang panganib. Damn it. Habang matalim na nakatingin kay Miao Yu, pilit na pinigilan ni Zephyr ang kutob sa kanyang puso at agad na kinuha ang storage ring mula sa katawan ni Yun Tianjing. Mabilis siyang humaba sa kalangitan at mabilis na sumulpat patungo sa malayo. Umuungol. Sa wakas ay nakabawi na ang Star Sword Emperor mula sa kanyang pagkatulala. Isang mahabang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Kakaiba ang lahat ng nangyari kaya hindi niya inaasahan na mangyayari ito nang hindi niya inaasahan. Isa siyang eksperto sa antas ng emperador. Paano niya hahayaang magtagumpay si Zephyr? Kung ikakalat ang balitang ito, masisira ang reputasyon niya. Kasabay ng isang ungol, ang mukha ng Star Sword Emperor ay nagsimulang magliwanag sa bangis. Zephyr, hinahanap mo ang kamatayan. Habang umuungal siya, kumakalat ang mga sound wave. Saan man sila magpunta, may malakas na bugzo ng hangin na epekto ng mga sound wave. Sino mang lumapit, kabilang ang ilang mga disipulo ng ilang akademya, ay nabigla at dumura ng dugo. Lumipad sila paatras at malubhang nasugatan. Kabanata 1149. Klang. Sumayaw sa kanyang kamay ang nahuhumaling sa banal na espada. Isang guhit ng matatalim na enerhiya ang sumugod at naging isang itim na araw, sumisikat sa lahat ng direksyon. Taglay ang kataas-taasang banal na kapangyarihan, lumitaw at sumugod patungo sa figure ni Zephyr. Black Sun Cut. Dumagundong. Tinakpan ng itim na araw ang langit at ang araw. Saan man ito sumikat, ito ay walang talo. Lahat ng balakid ay nabunot. Sa sandaling ito, halatang galit na galit si Star Sword Emperor. Buzz. Ang matalas na talam na enerhiya ay gumalaw at agad na naabutan si Zephyr. Emph. Teknik ng pagsabog ng enerhiya. Nang maramdaman ang nakapangangilabot na enerhiyang may talam sa likuran niya, malamig na sumanghal si Zephyr at agad na sumulpat sa sukdulan. Agad niyang isinagawa ang Energy Explosion Technique. Kapag ginamit ang Energy Explosion Technique, ang lakas ni Zephyr ay tataas ng 10 beses. Kasabay ng pagpapakita ng kakaibang kasanayan, biglang sumulpat ang espiritual na dugo ni Zephyr at biglang umikot. Klang. Biglang isinagawa ang Great Blood Cleave sa kanyang kaliwang kamay. Umuungol. Ang kulay dugong masamang dragon ay sumayaw ng ligaw. Mabilis siyang sumugod patungo sa itim na araw, at bumuo ng isang Blood Dragon Devouring Bead. Gayunpaman, ang itim na araw ay malinaw na napakalakas, lalo na nang lumabas ang Star Sword Emperor na may puot. Ang kakilakilabot na kapangyarihan nito ay hindi kayang labanan ng pulang dugong masamang dragon ni Zephyr Khan. Bigla, ang pulang dugong masamang dragon ay nagpakawala ng isang matinis na ungol at ang mga kuko nito ay unang bumagsak. Sa sumunod na sandali, mga guhit ng nakakatakot na enerhiyang may talam ang lumipad sa hangin at direktang winasak ito. Gayunpaman,
Kasabay ng pagsabog ng enerhiyang may talam, si Zephyr ay sumulong ng walang ingat sa tulong ng nakakatakot na puwersa ng pagbangga. Ang bilis niya ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Umuungol. Sa di kalayuan, isang mahabang alulong ang biglang umalangaw-ngaw. Halatang halata na ang boses ay nagmula sa malayo. Gayunpaman, niyanig ng tunog ang kalangitan. Sa simula, bahagya lamang itong nayanig. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tunog ay naging mga umiikot na kidlat. Saan man ito magpunta, ang kalawakan ay bumuo ng mga bilog ng maliliit na alon at kumalat ng matindi sa paligid. Ito ba? Nang maramdaman ang walang hanggan at nakakatakot na aura sa void, lahat ng naroon ay natigilan sandali, at pagkatapos ay labis silang natakot. Ang nakakatakot na kapangyarihan sa kawalan ay lalong lumakas ng lumakas. Ito ay naging mga nasa salat na bundok, na halos nagpatira pa sa lahat sa pagsamba. Sa ilalim ng nakakatakot na aura na ito, iilang tao lamang ang nakayanan ito at halos hindi nakaluhod. Antas Emperador, sinong emperador ito? Sino ito? Zephyr, manggahas kang patayin ang kapatid ko, papapatayin kita. Isang boses ang biglang bumalot sa kalangitan. Niyanig ng tinig ang langit at lupa. Para bang isang Diyos ang isinilang sa kalangitan. Saan man ito magpunta, ang kapangyarihan ng banal na parusa ay ilalabas sa isang makapangyarihang paraan, at ang kulog at kidlat ay sasayaw ng mabangis, at ang bulkan ay sesabog. Hindi kayang sambahin ito ng lahat ng mga disipulo, at ang mga aparisyon, multo ay mag-e-evolve at bubuo ng isang banal na balumbon ng larawan. Si Yun Tianteng pala. Kung titingnan ang paraan ng pag-agos ng pulmonya, nahulaan na ng lahat ang pagkakakilanlan ng taong sumalakay. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng pagkamatay ni Yun Tianjeng, natanggap ni Yun Tianteng ang balita at sumugod sa kanilang direksyon. Ang batang ito, mamamatay na talaga. Nang makita ang mabaliw na sumasayaw na figure ni Zephyr, lahat ng naroon ay napanganga at nagdesisyon. Mamamatay na ba ako? Pinatay na ako ng kapatid mo kahit saan. Bakit hindi ko siya mapatay dahil lang sa kapatid mo siya? Umalangaw-ngaw sa buong silid ang kanyang mapagmataas na boses, dala ang isang matalas na kapangyarihan. Sa sandaling ito, hindi natatakot si Zephyr kay Yun Tianteng. Kabanata 1150. Para kay Zephyr, walang sino man ang makakapagpayanag sa puso niya sa martial arts. Ang nakababatakong kapatid ay may spirit martial body, isang bagay na mahirap hanapin sa loob ng libu-libong taon. Sino ka sa akala mo? Isa ka lang basta-basta na may tatlong sinag ng liwanag. Lumuhod ka. Mamatay ka. Palakas ng palakas ang boses, na may hindi maipaliwanag na talas. Malinaw na bumibilis ang bilis ni Yun Tianteng, at ang kanyang figure ay patuloy na papalapit. Kalokohan. Hindi niya ako matatalo sa isang laban, kaya nagdala siya ng iba para harapin ako. Paano kung mayroon akong kwalipikasyon ng tatlong sinag ng liwanag? Wala man lang siyang lakas para lumaban. Mapahamak ka. Ngumisi si Zephyr habang sumasayaw ng masigla. Itong lalaking ito. Baliw talaga. Napakatigas ng tugon ni Zephyr, ngunit nang inag ang malalakas na tao sa lupa nang marinig nila ito. Masyadong mayabang si Zephyr. Siya ay labis na marahas. Matapos patayin si Yun Tianjeng, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagsisisi. Kahit si Yun Tianteng ay hindi niya pinansin. Pabaya kang nilalang. Mamatay ka. Isang palad, na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kaguluhan ng sansinukob, ang marahas na kumalat at umabot sa haba na 1,000 metro. Marahas itong bumagsak at lumapit kay Zephyr, mabangis at walang katapusang pinipigilan ito. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, halos umabot sa sukdulan ang nakapalibot na numa. Ang walang katapusang numa ay umunlad, nagkahiwa-hiwalay, at nagsama-sama, na nagbunga ng iba't ibang poster ng pagpatay. Para bang babagsak ang langit at lupa sa palad na ito. Nang makita ito, lahat ng naroon ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang mga anit. Mamatay. Sa likod ni Zephyr, isang itim na araw ang lumunok at muling nag-ebolusyon. Nagtipon ito at kumalat sa radius na 100 metro. Ang Star Sword Emperor ang muling umatake. Malinaw na hindi kasing lakas ni Yun Tianteng ang Star Sword Emperor, ngunit isa rin siyang walang kapantay na emperador.
Ang kanyang atake ay sapat na malakas para takutin ang isang lugar. Kahit si Zephyr ay walang kalaban-laban sa kanya, kaya tanging ito lamang ang kanyang makakalaban. Mga langit, ang dalawang emperador ay kumikilos na. Nanginig ang puso ng lahat sa sandaling ito nang makita ang mga pagbabago sa kawalan. Boom! Gayunpaman, hindi pa ito natatapos. May isa pang pagbabago sa kailaliman ng kawalang hanggan. Isang guhit ng gininto ang liwanag, parang isang gininto ang banal na ilog, ang lumaganap, na bumubuo ng isang sinaunang gininto ang dragon. Galit na umungal ang dragon, ang mga kuko ng dragon ay nagdulot ng kaguluhan, na pumupukaw ng walang katapusang hanggaring pumatay. Zephyr, ikaw at ako ay parehong disipulo ng The Boundless Academy, pero nang ahas kang atakihin ang kapatid ko kahit pa magkaibigan tayo. Ngayon, pipigilan kita para sa iyong Panginoon. Tinakat ng ungol ng gininto ang dragon ang lahat. Si Jindy ng Pride Peak. Ito, si Zephy ay talagang mapapahamak. Pinatay pa niya ang mga kapwa niya disipulo. Ano ang ginawa ni Zephyr? Si Humph, ang nakababatang kapatid ni Jindy na si Miaoyu, ay hindi mabuting tao. Si Yun Tianjing ay hindi mabait na tao. Tina-target nila si Zephyr kahit saan. Paanong hindi kikilos si Zephyr? Ngumisi ang ilan. Tama iyan. Sa aking akademya, ang mga disipulong tulad ni Zephyr ay talagang mga henyo na may lahat ng uri ng kalamangan. Mukhang ang The Boundless Academy ay sadyang ordinaryo lang. Gayunpaman, sa oras na ito, isang bagay ang alam ng lahat. Kahit na napakalakas ni Zephyr, hindi niya nalabanan ang mga atake ng tatlong eksperto sa oras na ito. Pinalibutan ng tatlong disipulong nasa antas emperador si Zephyr at tuluyang inihiwalay ang lahat ng sigla ni Zephyr. Kahit inakala ng mga taong naruroon na patay na si Zephyr, sapat na si Zephyr lamang upang maitala sa kasaysayan.